Magandang buhay, Grade 8. Ito si Ginang Riza V. Garcia at ito ang ating ika-6 na linggo para sa Quarter 3. Pangangalaga sa hayop katuwang ang kapwa bilang mabuting katiwala ng nilikha ng Diyos. Nakasaad sa Genesis chapter 1 verses 27 to 28, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin niyo ang inyong mga anak, ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ang tao ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan na pamahalaan ang kanyang mga nilikha. Kasama na rito ang lahat ng mga hayop sa sangkalupaan. Ang kapangyarihang ito ay hindi nangangahulugan ng paggamit sa kanila para sa kanilang sariling interes o pang-aabuso sa mga ito. Ang kapangyarihang mamahala ng tao ay nangangahulugang pangalagaan at pagpapanatili ng buhay sa mga ito. Ang mga hayop ay isa sa mga nilalang ng Diyos, katulad din nating mga tao, bawat isa ay may karapatang mabuhay. Nararapat lang na bigyan ng mga hayop ng tamang pagtatrato at pagpapahalaga. Masasabi man na hindi sila nakapagsasalita, pero mayroon din silang mga damdamin. Malaki din ang nagiging ambag ng mga hayop sa bawat isa sa atin at narito ang mga sumusunod. Ang una ay ang bantay ng tahanan, ikalawa, pinagmumulan ng aliw, at ikatlo, parte ng pamilya. Sa lahat ng hayop, aso ang nakakaranas ng pagmamalupit. Itinuturing pa naman na man's best friend. Ngunit sa kabila ng kagandahang ipinapakita sa atin ng mga hayop, tila ba napakalupit ng pagkakataon sa kanila dahil may nakakaranas pa rin ng pang-aabuso. Yung iba naman ay pinagkakakitaan sa pamamagitan ng pagbebenta ng karne nito. Maraming kaso ang maaaring harapin ng mga taong mahuhuling mananakit ng mga hayop. Ayon sa Republic Act 8485 na mas kilala bilang Animal Welfare Act, ang unang batas na komprehensibong nagtadhana sa tama at makataong pangangalaga ng mga mamamayan sa lahat ng hayop sa Pilipinas. Binuo ng batas na ito ang Committee on Animal Welfare na siyang namumuno sa pagpapatupad ng batas. Sinasabi ng batas na dapat mabigyan ang lahat ng hayop ng wastong pangangalaga at maaaring maparusahan ang sinumang mapatunayang lumalabag dito. Sa Section 6 ng batas, ipinagbabawal ang pagmamaltrato at pagtotorture sa mga hayop. Ipinasa rin sa bahaging ito ng batas na hindi maaaring pumatay ng hayop maliban sa mga hayop na kinakain tulad ng baka, baboy, kambing, tupa, manok at iba pang poultry, kuneho, kalabaw, kabayo, pusa at buhaya. Isa sa paglabag sa batas ang pagpatay sa mga hayop na hindi nabanggit liban sa lamang kung ito ay dahil sa ritual ng isang reliyon, malubhang sakit ng hayop na nakahahawa, at animal control kung saan nasa bingit ng panganib ang hayop o mga taong malapit dito. Itinuturing na isang landmark law ang Animal Welfare Act dahil ito ang unang kumilala ng kalupitan sa hayop bilang isang paglabag sa batas. Pinirmahan din ng dating Pangulong Benigno Simeon Cojuangco Aquino III ang RA 10631 upang paigtingin ang batas na umiiral kaugnay ng animal welfare. Ito ay isinabatas noong taong 2013. Ilan sa mga amyenda o pagbabagong itinadhana ng RA 10631 ay ang mas mataas na piyansa o parusa kapag napatunayan ang paglabag sa Animal Welfare Act. Itinaas ang RA 10631 ang multa sa paglabag ng batas.
Mula sa dating 1,000 hanggang 5,000 pesos, ginawa itong 50,000 hanggang 100,000 pesos. Inihiwalay rin nito ang mga parusa sa bawat opensa at idinagdag bilang paglabag sa batas ang sino mang mapatunayang pinabayaan ang hayop na nasa kanyang pangangalaga. Ng mga hayop ay kasama din sa patuloy na pinoprotektahan. Ang bagay na ito ay kabilang sa tinatawag na Sustainable Development Goals or SDG 15, Life on Land. Ano nga ba ang SDG? Ang Sustainable Development Goals o SDGs ay binubuo ng 17 na pandaigdigang layunin na ginawa ng United Nations upang gawing mas maayos, patas, mas ligtas ang mundo para sa lahat bago ang taong 2030. Nilalayon ng mga SDGs na wakasan ang kahirapan at gutom, tiyakin ang kalusugan at dekalidad na edukasyon, itaguyod ang pagkakapantay-pantay ng kasarian at pangalagaan ang kalikasan tulad ng lupa, tubig at klima. Kasama rin dito ang pagkakaroon ng malinis na tubig, malinis na enerhiya, trabaho at mapayapang komunidad. Mahalaga ang SDGs dahil magkakaugnay ang mga ito. Kapag napabuti ang isa, nakatutulong ito sa iba. Bilang mga mag-aaral, maaari tayong makibahagi sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti, pagiging responsable, pagtitipid ng likas na yaman, at pagtulong sa kapwa. Sa simpleng paraan, ang SDGs ay paalala na tayong lahat ay may papel sa pagbuo ng isang mas magandang kinabukasan. SDG 15 o Life on Land ay tungkol sa pangangalaga sa kalikasan sa lupa, mga puno, kagubatan, hayop, at lupa na mahalaga sa ating buhay. Layunin nito na protektahan ang mga gubat, alagaan ang mga hayop, at maiwasan ang pagkasira ng kalikasan tulad ng illegal logging, pagkakalbo ng mga kagubatan, at pagkawala ng tirahan ng mga hayop. Mahalaga ang SDG 15 dahil ang kalikasan ang nagbibigay sa atin ng hangin, pagkain, tirahan, at kabuhayan. Kapag nasira ang lupa at mga gubat, apektado ang tao at ang buong mundo. Bilang mag-aaral, maaari tayong tumulong sa pamamagitan ng pagtatanim ng puno, hindi pagtatapon ng basura kung saan-saan, at pagmamahal at pagprotekta sa kalikasan para sa tao at para na rin sa mga hayop. Bukod sa SDG 15, mayroon ding batas Republika bilang 9147 o mas kilala bilang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Binibigyang proteksyon ng batas na ito ang pangangalaga sa mga wildlife resources at sa kanilang tirahan upang mapanatili ang timbang o balanse ng kalagayan ng ekolohikal ng bansa. Kabilang sa pangangalaga ng wildlife resources ay ang pagsunod sa batas na itinakda upang maprotektahan ito, pagpaplano para sa pagpapatupad ng mga proyektong mangangalaga dito, pagbabantay laban sa mga taong may negatibong interes, at ang patuloy na pag-aaral upang matutunan ang mga paraan ng wastong pangangalaga at pagtrato sa wildlife. Para sa pangkalahatang panawagan, tandaan, ang lahat ng batas at layunin ay para sa bawat Pilipino. Lahat ay may tungkulin na pangalagaan ang hayop at kalikasan. Isa itong tugon sa banal na utos ng Diyos. Ang mundo ay nilikhang maganda. Tungkulin ng tao ang ito'y ingatan at mahalin, kasama ang lahat ng nabubuhay dito. Huwag nating kalilimutan na ang mundo ay ginawang napakaganda para sa tao. Dapat itong ingatan at mahalin, kabilang na ang lahat ng nabubuhay dito.
Hanggang dito na lamang ang talakayan. Muli, ito si Ginang Riza V. Garcia. Maraming salamat.